Hello guys! Hello Sagittarius! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys! Alamin natin kung ano yung mensahe na posibleng kailangan mong marinig. Ito yung expected message or expected energy na posibleng dumating sa'yo sa taong 2025. So, sisilipin lang natin. Hindi naman natin kukunin lahat. Sisilipin lang natin kung ano yung posibleng energy na para sa'yo. Okay? Yung first card mo dito is awareness. Dito sinasabi na i-enjoy mo yung buhay mo this year of 2025. So, ibig sabihin, mamuhay ka sa kasalukuyan. Okay? Iwasan mo na yung pag-iisip sa nakaraan and pagiging overwhelmed para sa future mo. Okay? Dito sinasabi na bantayan mo yung lahat ng iniisip mo. Kasi, minsan, masyado kang nagiging negative na to the point na nawawalan ka ng focus. And dito sinasabi na look for signs and guidance kasi minsan nagde-decision ka ng padalos-dalos so wala kang sinusunod na guidance. Dito sinasabi na makinig tayo sa sinasabi ng ating intuition and at the same time maghanap ka ng mga or yun, awareness, maging aware ka, be attentive ka sa mga signs, symbols, synchronicities na posibleng gustong ibigay sa'yo ng ating universe. Okay? Okay. So, next card natin is Angel of Strength is number 5. So, if habang nanonood ka sa ngayon, parang feeling mo na ganun pa rin yung mga nangyayari sa buhay mo, yung parang walang improvement, parang yun yung pakiramdam mo, dito sinasabi, huwag kang mag-isip ng negative. Kaya ngayon sinasabi sa'yo, bantayan mo yung iyong iniisip. Angel of Strength, na andyan si Angel of Strength sa buhay mo sa buong taon para ibigay sa'yo yung kalakasan. Okay? So, physical, pwedeng may health healing or physical healing, mental healing, financial, emotional, and spiritual healing. So, dito sinasabi na sobra-sobra yung power and strength na mararamdaman mo this year. Okay, tingnan natin. Okay, Sagittarius. The World card. Wow. So, mayroon kang ma-accomplish sa taong ito. Okay? So, expect the accomplishment, the achievements. Pwedeng yung plano mong pangingibang bansa, pagpapatayo ng bahay, relationship na gusto mo nang tapusin, or siguro yung dating period or dating time nyo ay kailangan nang matapos, kailangan nang magpakasal, parang ganun. So, siguro yung paghihintay mo na magkaanak, ito na yung tamang timing. So, nakikita ko siya yung accomplishment and then achievements sa lahat ng area sa buhay mo. But yun nga, since it's general reading, pwedeng in general, iba-iba yung accomplishment and achievements nyo sa buhay. Okay? And next card is Ace of Swords. So, be careful kasi marami kang information, mga pwedeng i-share sa'yo. So, maging matalino ka. Hindi lahat ng informasyon na ibinibigay sa'yo ay totoo. Minsan, yung information na yan is pampagulo lang or anything. So, Ace of Swords, ang dami-daming parang mabibilis na pangyayari sa taong ito na kailangan mong pag-isipang mabuti. Okay? And Queen of Swords, nakikita ko yung dito, yung focus mo and priority. So, nakafocus ka para sa sarili mo, sa accomplishment mo. And parang nakikita ko sa'yo dito, ayaw mo nang bumalik sa dating buhay. Or ayaw mo nang bumalik sa dating ikaw. Okay? And Queen of Cups. Yung Queen of Cups dito is, it's manifestation of good relationship. Especially with women, with mother figure, Empress. Sinasabi dito na sa usaping relationship, especially family, if meron kang misunderstanding sa babae, sa nanay, kapatid na babae, tiyahin, nakikita ko siya dito na magiging solid yung foundation mo this year. Okay? And next is the Hangman.
Ayun, so yung hangman nito is dito to. So kung palagi kang aggressive sa pagdedesisyon, ang maganda dito sa taong ito is pag-iisipan mo kung ano yung dapat mong gawin. Hindi ka basta-basta gagawa ng desisyon tulad ng dati na hindi mo pinag-iisipan. Okay? And the devil, yun, isang Capricorn, isang temptation ang pwedeng pumasok sa buhay mo in terms of money or in terms of relationship. So, mag-iingat ka na kasi pwede mong pagsisihan itong attachment mo, itong partnership mo with Capricorn. Okay, next is Queen of Wands, Force and Energy. So, nakikita ko sa'yo dito na busy-busy ka sa trabaho this year. Nakafocus ka sa ginagawa mo, is either business or work or relationship. Basta tinatrabaho mo lahat sa buhay mo. Okay? Gusto mong, by the end of the year, makuha mo yung financial freedom, financial success, or lahat ng success na gusto mo. And yun na nga. So, nakikita ko sa'yo dito na ano man itong ginagawa mo or gagawin mo this year, 2025, ito ay magdadala sa'yo ng lump sum of money or limpak-limpak na salapi siya. Okay? So, meron ka ditong mahahawakan. It's either inheritance, pwedeng panalo, pwedeng pagtaas ng sweldo, posisyon, or pwedeng may mag-share ng kanyang financial wealth sa'yo. Okay? Okay, may kakasal din. Wow. So, nakikita ko siya dito ang ganda. In terms of relationship, in terms of money, in terms of career and travel, may possibilities ang taong ito na ikasal ka. Makakuha ka ng suporta, kaibigan, bagong kaibigan, mga tao na pwedeng malapitan mo in times of problems, emotional and financial. Wheel of Fortune, iikot yung mundo mo this year. So, sinasabi na magbabago ang lahat. Malaking transformation, change, pagbabago ito na magaganap sa buhay mo pagpasok pa lang ng 2025. Okay? So, in terms of money and relationship, nakikita ko yung overall change dito. Pwedeng, siguro 10 years ka nang nagsasuffer financially, but this year, bibigyan ka ng pagkakataon ng universe na makarecover sa financial mo, emotional. And then yung 10-10 dito is sa fulfillment, achievements, accomplishments. So, may ma-accomplish ka this year. Okay? So, dito naman, 8 plus 2 is 10. So, nakikita ko siya dito na may recovery din ng relationship, stagnation, restrictions, or any imprisonment. So, like sa relationship, if ever feeling mo hindi na maganda, toxic na yung relationship, parang gagawa ka this year ng desisyon para makaalis ka, para ma-let go mo tong attachment na to, and para maayos na yung buhay mo. Okay? So, yan guys ang sinasabi ng baraha para to sa lahat ng Sagittarius. Maraming salamat sa panonood, Sagittarius. I hope na makuha mo yung energy. Bye!